Walang kinalaman sa kasalukuyang peso-dollar exchange rate ang mga pulisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binigyan diin ng Department of Budget and Management sa naging pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Narito ang hatol na balita ni Rosalie Coz. Umabot na sa 48.35 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar, pinakamataas na naitala sa loob ng 7 taon. Taliwas sa ibang ulat na lumabas, walang dapat ikabahala ang publiko sa pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar dahil resulta ito ng pagtaas ng halaga ng dolyar, gayon din ang nakaambang pagtaas ng interest rates ng US Federal Reserve Bank. It has nothing to do with the President's statement. It is, as I said, basically because of the strengthening of the dollar, okay, and the outflow of hot money, which are now taking advantage of a stronger U.S. economy. Katunayan anya na matatag ang pananalapi ng bansa ang pagkakaroon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng pinakamataas na halaga ng gross international reserves na nasa $85.7 billion. Hindi rin anya magreresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang pagbagsak ng piso kontra dolyar. The other fear is that the depreciation of the peso will result in higher inflation. Again, that is misplaced because in fact our inflation target, official inflation target is 2 to 4%. We are much lower than 2. Dagdag pa ng DBM, makikinabang din ang mga pamilya ng overseas Filipino worker sa mas mataas na peso value ng kanilang mga perang padala, gayon din ang mga exporter. Subalit dehado naman ang mga bumibili ng goods o nag-i-import ng produkto galing sa Amerika. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang.